The cry of our soul, the cry of our soul is the most beautiful sound in the ears of God. Because our soul cannot lie in front of God. In the name of Jesus, may the Lord, hallelujah, hear the cry of your soul. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let us forget ourselves today. We are here in the presence of the Lord. Oh, hallelujah. Your soul is the most precious, hallelujah, in the sight of God. And every time you open your mouth in praises and worship, God is listening. God is listening. Hallelujah. He knows your heart. He knows your soul. He knows you. He knows you. Let him hear your soul. Let him see your soul. Let God move in the midst of us. In the name of Jesus. Come on, hallelujah. Let him see you through. Wala kang may tatago sa Diyos, mga kapatid. He knows you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. He knows you. Let God move. Let him move. Alam niya ang laman ng puso mo. Kilala niya ang kaluluwa mo. Why don't you praise him? Why don't you open your heart? Yes. Yes. Hallelujah. In the name of Jesus. He knows your soul. And he knows that there are souls that is discouraged today. He knows a discouraged soul. If you are here today and your soul is discouraged, oh, hallelujah. God knows. Alam niya na pinanghihinaan ka ng loob. Alam niya kung ano ang iyong saloobin. He knows a discouraged soul. Laglag man ang iyong balikat nang pumunta ka sa lugar na ito. Hallelujah. He knows you. He knows you. In the name of Jesus.
Let the Spirit of the Lord, hallelujah, minister in the midst of this congregation. I'll preach the Word of God, but the Lord Himself will encourage you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Can you clap your hands to Him? Hallelujah, 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 hallelujah. The Bible says in Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Brethren, this is the promise of God. This is the promise that we don't want to forget. That wherever we go, whatever we do, whatever circumstances, the Lord declares that He is with us. But it's okay to be discouraged. It's okay that sometimes we ask questions. But this is a reminder for everyone that God is with us wherever we go. I would like to preach today with a word that says, a discouraged soul. A discouraged soul. Lord, give us your word today. And bring us, Lord, to your will. Let your Spirit move in the midst of us. Let your Spirit of healing be upon us. And let the word be established in the hearts of men. I pray this in Jesus' name. Amen. You may be seated. There is something that in the life of Christians na minsan ay tayo ay napapagod. Minsan tayo ay nadi-discouraged. And when I look into the illustration of the people that are enjoying the marathon, mayroon pong tinatawag na hitting the wall. These are obvious and also acknowledged by the marathon runners, mga kapatid. Umaabot sa punto na they hit the wall. Lalo't kapag ang kanilang tinatakbo, when we talk about marathon, milya-milya po ang binibilang. Sometimes 20 miles, mga kapatid. At maraming mga tumatakbo na bigla na lang nakaka-experience ng sudden loss of energy. Dahil sa mahabang takbuhin nila, ang kanilang mga binti ay nagiging mabigat habang tumatagal. Ang kanilang paghinga ay nagiging mahirap para sa kanila. At ang kanilang isipan ay nagsasabi sa kanila that you cannot finish this race. You cannot finish this race. Imagine, mga kapatid, na sa haba ng iyong tinatakbo at sa tagal na kung saan ang iyong enerhiya ay unti-unting nawawala, you cannot finish this race. That's what their mind is telling them.
hindi mo matatapos ang takbuhin ito. Ang sabi ng sports psychologist, mga kapatid, na ang moment daw na ito ay nangyayari kapag ang kanila pong stored energy ay unti-unti nang nadideplete. At kapag depleted na ang energy ng isang tao sa kanyang katawan, ang kanyang isipan ay nagsesend ng signal, ang kanyang isipan, ang kanyang utak, mga kapatid, ay nag-uumpisang mag-send ng signal sa kanyang katawan na mag-slow down o tumigil. Nararanasan nyo yan kapag tumatakbo kayo, mga kapatid. At medyo parang nauubos na ang inyong enerhiya, may nagdidikta na sa isip mo, ang isip mo nagdidikta sa katawan mong tumigil ka na. At maraming mga runners ang tumitigil nga at this point. Kahit na ang katawan nila ay kaya pa, may ability pa, capable pa na matapos ang takbuhin. Pero marami sa kanilang tumitigil. Ang problema po ay wala sa katawan. Ang problema ay sa tinig na nasa kanilang isipan na nagsasabi sa kanila, tumigil ka na. Itong klaseng experience ng mga runners na ito ay nagbibigay sa atin ng isang magandang paalala. Na kapag itong mga runners naman na ito, mga kapatid, if they push past that moment, kapag kanilang nilampasan yung ganong klaseng tinig na nasa kanilang isipan na sila'y pinapatigil na, at pag kanilang pinilit na huwag pakinggan, their body begins to access a deeper reserve of energy. Bigla na lang silang magugulat. Ba't ko na kaya? Ba't ko natapos? Kanina lamang ay ayaw ko na. But because they believed that they can push through, kahit kaya nilang matapos, kaya nilang takbuhin, kaya nilang tapusin, yung kanila pong gustong matapos, nagugulat sila, bakit nila nakaya yun? Because their mind exceeds to what the body is telling them. They call it the second wind. This second wind is the one will tell you that your body has a deeper reserved energy. Meron pang nakatago sa kaibuturan ng iyong katawan na enerhiya na kayang tapusin ang iyong takbuhin. Itong discouragement, mga kapatid, ay ganun din ang kanyang trabaho sa buhay natin. May mga pagkakataon po sa buhay natin na nakakaramdam tayo ng pagod. Ang ating isipan ay nagsasabi na tayo ay overwhelmed na, mga kapatid. Ang ating kaluluwa, it feels like giving up. At meron tinig sa ating loob, mga kapatid, na bumubulong sa atin, you cannot go further. You cannot finish the race. But the Bible shows us something very powerful, brethren. That sometimes the moment that when our soul feels like quitting, there is the moment when God is about to release a new strength to us. Sa panahon na bibigay ka na, sa panahon na ayaw mo na, sa panahon na pagod ka na, dapat mong isipin, mga kapatid, na mayroon pang deeper reserve energy na ibibigay ang Panginoon sa iyo. I-release ng Panginoon sa iyo ang kalakasan, mga kapatid, upang ang kaluluwa mo nang hihina ay muling lumakas. There is a deeper reserve energy to every Christian. Kung ito ay hindi mapagtatagumpayan o ang iyong isipan ay hindi bibigay sa kaisipan na mayroon pang kalakasan na mula sa Diyos. Ang isang tanong
ngayong araw na ito? Nakaranas ka ba? Umabot ka na ba sa punto na kung saan ang kaluluwa mo ay discouraged na? Hindi naman nawawala ang pananampalataya mo, pero parang mabigat ang loob mo. Parang pagod na ang puso mo. Parang nawawala na yung lakas ng loob mo. Ang discouragement, mga kapatid, ay isa sa most common battle ng ating soul. This is the common, palaging nangyayari sa atin. That even great men of God, they experience discouragement. David experienced discouragement. Moses experienced discouragement. Elijah, the great prophet, experienced discouragement. Even Apostle Paul experienced discouragement. But the Bible does not only shows us the reality of discouragement, but it also shows us how God restores the discouraged soul. Pinapakita ng Biblia ang katotohanan na may mga tao na nadi-discourage because that's the fact of life. Pero pinapakita din ng Panginoon na yung mga discouraged soul, bagamat kilala pa sa Biblia, ay napanumbalik ng Panginoon. This is because we believe that God owns everything, even our strength. May mga bagay na hindi natin kaya sa ating sarili. May mga bagay na hindi natin maintindihan at maipaliwanag gamit ang ating sariling karunungan. But only God is the one sitting on the throne. He is in control. He is the one who gives us understanding. He is the one who will give us the victory at the end of the line. Everybody say amen. Let us remember that discouragement often begins inside the mind. Ang discouragement po, ito'y nanggagaling sa isipan po natin. Nagsisimula yan sa ating isipan. As wrote in 1 Samuel chapter 27 verse 1 in the New King James Version says, and David said in his heart, now I shall perish someday by the hand of Saul. There is nothing better for me than that I should speedily escape to the land of the Philistines. And Saul will despair of me to seek me anymore in any part of Israel. So I shall escape out of his hand. Itong pangyayaring ito yung panahon na kung saan he was already anointed by God. Siya na yung inanoint na Panginoon na susunod na hari kapalit ni Saul. Ito yung pagkakataon na kung saan marami nang nangyaring mga magagandang bagay sa buhay ni David. Maraming mga gera, maraming pananakop na ang kanyang naranasan, mga kapatid. Pero itong si Haring Saul ay ayaw tumigil, hinahabol at papatayin siya. At sa haba ng panahon na naghahabulan sila, mga kapatid, umabot sa punto na na-discourage itong si David. David said in his heart. Hindi sinabing God said to David. Umabot sa punto na hindi na Diyos ang hinintay ni David na makipag-usap sa kanya. Kinausap na ni David ang kanyang sarili. David said in his heart. David began to reason within himself. Nakikipag-argumento na siya sa kanyang sarili. Umabot na sa punto, mga kapatid, na ang kanyang sinusunod ay ang kanyang sarili. Sa kanyang discouragement, umabot sa punto na hindi niya na mahintay ang sasabihin ng Diyos, kundi nakipag-usap na mismo siya. Siya na mismo ang nakipag-reason sa kanyang sarili at nag-conclude siya, I will perish. Ito ang delikado sa atin, mga kapatid, when we reason among ourselves.
kapag kinausap mo ang sarili mo at sinabi mo, hanggang dito na lang ako. Hindi ko matatapos ito. Hindi ako magtatagumpay. When you reason to yourself, within yourself, and you don't wait for the word of God, yan ang mangyayari sa iyo. Like David, sabi niya, I will perish. There's nothing better for me. Sinabi niya, there's nothing better for me. Wala nang ibang mas maganda pang mangyayari sa akin. I will perish. Ang sabi ng mga eksperto, mga kapatid, ang tawag dyan ay catastrophic thinking. Catastrophic thinking. Because it always happens when your mind assumes the worst possible outcome, even when it is not certain. Pag iniisip mo ang isang bagay, mga kapatid, in the worst possible scenario, catastrophic thinking ang nangyayari sa iyo. Wala namang sinabi doon. Bagamat mahaba yung stress na dinadaanan, mga kapatid, ni David, umabot sa punto na na-discourage siya. Because a prolonged stress can mean discouragement. Kahit anong stress yan, mga kapatid, pag humaba ang stress na yan, ang magiging epekto sa isipan natin, mga kapatid, is discouragement. At magiging catastrophic ang lahat based sa iniisip mo, mga kapatid. Ang sabi ng mga eksperto, mga kapatid, nangyayari ito kapag ang tao ay masyado ng exhausted, masyado ng pagod, o maaring, sabi ko nga, under prolonged stress sila, or maaring sila'y humaharap sa uncertainty. Kahit na mga strong leaders, kahit na mga kilalang tao, kahit na mga tao, mga kapatid, na kung saan mayroong matinding pananampalataya, they can fall into this kind of mental pattern, mga kapatid. And when the mind becomes tired, the mind becomes its own counselor. Pag pagod na ang isipan mo, ang pakikinggan mo na lang ay sarili mo. Hindi mo na pakikinggan ng iba. Kaya may nagsasabi, gusto ko munang mag-unwind. Gusto ko munang magpahinga. Dahil napapagod po ang isip, mga kapatid. Lalo kapag tayo ay pagod physically, mga kapatid, umaabot sa punto na yung mga nangyayari sa buhay mo, paulit-ulit, hanggang sa isang araw, napapagod ka na, at ang pinakikinggan mo ay hindi na ang sinasabi ng iba, ang pinakikinggan mo na ay yung sarili mo na. Ayoko na, pagod na ako. You don't entertain other words. You don't entertain advices. You don't entertain, hallelujah, things that will encourage you. At sasabihin mo na lang, ayoko na, pagod na ako. At doon nagsisimula ang discouragement. When you are so exhausted. Imagine niyo yung magnifying glass, mga kapatid. Pag nilagay mo, mga kapatid, ang kahit na anong maliit na bagay sa magnifying glass, lumalaki siya. Ganon din ang discouragement. Kahit na anong ganda ng bagay, kapag pangit na ang tingin mo dyan, at yung maliit na pangit, pag minagnify mo yan, catastrophic thinking. Everybody say amen. So when you want to use your magnifying glass, make sure na ang tututukan mo ng magnifying glass is not negative. Make sure na ang tututukan mo ng magnifying glass ay bagay na hindi lalong magpapahina sa iyo. But when you are in this kind of discouragement, this mental pattern, mga kapatid, when you look to everything around you, all you see is the negative. At lumalaki yun, mga kapatid. That's why the Bible says, we should put our magnifying glass to Jesus. Looking unto Jesus, He's the author and the finisher of our faith. Because when you look unto God,
and put your magnifying glass to God, you will see that God is bigger than any problems in this world. God is bigger than Goliath. God is bigger than any troubles. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na kapag tayo po ay nandoon sa ating pag-iisip na tayo po ay napapagod na tayo po, mga kapatid, hallelujah, ay nadi-discourage na, paulit-ulit na may nangyayari sa buhay natin. It doesn't mean, mga kapatid, na yun talaga yun. But God wants you to understand that discouragement, hallelujah, happens to anyone. Anyone. Tanungin mo yung katabi mo, na-discourage ka na ba? You know what? This is the most painful one. Na-discourage ka. Ito yung gusto kong maintindihan natin. Na-discourage tayo sa panahon na nasa gitna tayo ng pangako ng Diyos. It happens. Nangyayari yun. That discouragement often appears at the doorway of God's promise. Doon mismo. Kung saan ka pinangakuan ng Diyos, kung ano yung pinangako ng Diyos sa iyo, doon ka mismo makakaranas ng discouragement. That's why in Deuteronomy 1:21, to support this, sabi diyan, look, the Lord your God has set the land before you. Go up and possess. As the Lord God of your fathers has spoken to you. Do not fear or be discouraged. This is the word of Moses to them. Tingnan nyo. I know. Binigay ng Panginoon yan sa inyo. Pero tingin ng maraming higante. Daming kalaban dyan. Ang Israelites, mga kapatid, na-discourage sila, not in the wilderness. Take note, read your Bible. They were discouraged not in the wilderness, but they became discouraged when they reached the promised land. Kung kailan nandun na sila sa promised land, doon sila na-discouraged. Yung panahon na tumatawid sila doon sa Red Sea, mga kapatid, no, zero discouragement. But when they reached the promised land, ang sabi ni Moses, tingnan mo, God has set the land before you. Go up and possess the land. Pero discouraged sila. Natakot sila. Alam niyo mga kapatid, this is intense. This is profound. Ika nga. Sabihin, bigyan nyo ng pansin ito, mga kapatid. That discouragement often appears right before breakthrough. Right before breakthrough. Yung tagumpay, nandun na eh. Pero tingnan nyo maigi, mga kapatid, kung kailan malapit ka na magtagumpay, dun pumapasok ang discouragement. Kung kailang lapit ka ng matapos, biglang nadi-discourage ka. Nasa pintuan na ng breakthrough. Yun mismong discouragement. Amen. Because those people, tayo mga kapatid, na nakakaranas nito, the science calls it threat perception. Na kung saan, ang mga tao na dumadaan sa mga major opportunity nila, mga kapatid, na kung saan ang brain nila is naturally focuses on risk. Risk. Yung brain daw natin, kapag malapit na tayo, mga kapatid, matapos, nag-hallucinate na tayo. Andiyan na, malapit na tayo matapos, pero nag-iisip tayo ng risk, mga kapatid, kesa dun sa reward. Umaabot sa punto yung threat perception, ganon. Katulad yan, mga kapatid, nandun na sila sa land of promise. Pero ang iniisip ng mga Israelita, yung higante. Iniisip nila yung mga fortified cities, yung mga bakod na malalaki, yung mga matitinding kaaway.
Yun ang nasa isip nila, pero hindi nila napapansin, nakaapak na sila doon sa land of promise. Threat perception. Imbis na alalahanin nila kung paano sila itinawid ng Diyos doon sa Red Sea. Imbis na alalahanin nila, mga kapatid, yung 10 salot na ibinuhos ng Panginoon doon sa Ehipto. Imbis na alalahanin nila yung mga milagrong ginawa ng Panginoon sa kanila, hindi po. Na-discourage sila dahil sa threat, dahil sa takot. Kaya ang sabi, mga kapatid, hallelujah, sa Deuteronomy 1, sabi ni Moses, do not fear or be discouraged. Huwag kayong matakot. So alam pala ni Moses na matatakot ang tao. That's the first impression ng tao. Kapag mayroon tayong goal, takot tayo. Everybody say amen. Kaya ang discouragement nangyayari, mga kapatid, kapag iniisip natin yung threat at nagiging malaki itong threat na ito kaysa doon sa pangako ng Diyos. Everybody say amen. People don't want to be Christians. They don't want to belong in the community of Christian. Kasi sabi nila, kasi hindi ko na mapupuntahan yung mga gusto kong puntahan. Hindi ko na maisusuot yung mga gusto kong isusuot. Hindi ko na makakasama yung mga barkado kong palagi kong kasama. Hindi ko na magagawa yung mga bisyo kung gusto kong gawin bisyo o gawin sa buhay ko. Threat perception. Takot ka. Pero hindi mo alam, may nakahandang magandang pangako ang Diyos sa iyo. Hindi mo alam, mga kapatid, may nakahandang magandang bukas sa iyo. Pero kinakatakot mo yung pangkasalukuyan. Kinakatakot mo yung bagay na nakasanayan mo. Kaya ang discouragement, malapit ka na. Matatapos ka na. You're on your way to victory, pero bigla kang tumigil dahil sa takot, mga kapatid. Paano na? Yung mga kaibigan ko, paano na? Yung nakasanayan ko. Kaya alam niyo, mga kapatid, ng pananampalataya, nangangailangan ito ng tapang. Pag hindi ka matapang sa iyong pananampalataya, mga kapatid, walang mararating ang iyong paglilingkod sa Diyos. So kailangan ko pong sabihin ito, mga kapatid, na kailangan yung bigyan ng tapang ang inyong pananampalataya. When you want to serve God, Him alone. Walang reservation. Pinipigilan ako ng magulang ko, pastor, magsimba sa inyo eh. Ask your parents. Can your parents bring you to heaven? Can your parents give you the same promise that God is giving you? Tanungin niyo sila. Ma, pa, kaya niyo ba akong dalhin sa langit? Kaya niyo ba akong bigyan ng buhay na walang hanggan? Kaya niyo ba akong pagalingin sa aking karamdaman? Kung ang sagot lahat ay oo, o di huwag ka magsimba. Sambahin mo mga magulang mo. Bilhan mo ng sampagita araw-araw, sabitan mo. Pilosopong pananalita ito, mga kapatid. Pero gusto ko ipaunawa sa inyo na if you really want to serve God, gamitan mo ng tapang. Fear not, sabi ni Moses. Do not be dismayed. Huwag kang ma-discourage, huwag kang matakot. Maglingkod ka. Kahit ayaw ng asawa mo, na nagsisimba ka. Bakit? Kasi pag bumait ka, patay siya. Susunod siya eh. Pag bumait ka lang, susunod niya magiging mabait, siya na rin. Takot siya na mawala yung barkada niya. Takot siya na hindi mo na siya paiinumin ng gin. Bilog. MP Light. Takot siya. Alam niyo, ibig sabihin, mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit marami ang tumatalikod. Dahil sa takot. Pero naniniwala ako, mga kapatid, na mga Kristiyano dito ay matatapang sa paglilingkod. Matatapang ang inyong pananampalataya. Kaya inyong ipakita ang inyong katotohanan sa Panginoon. Amen. When we talk about giving, I am not disagreeing with Brother Gander kanina, mga kapatid.
that God is not looking into the amount of what we give. That's true. That's right. But let me give you another point of view. Somehow God is looking into the amount. Because God knows where your amount came from. Kung palagi natin sasabihin, okay lang yan, kahit 50 versus sa 50,000. Okay lang, bakit? Hindi mo ba alam kung magkano yung meron yung 50 binibigay? Nakuha niyo ibig sabihin? May mga tao mapagkunwari. Ito lang ako, ito lang ako. Kung basahin ulit natin, binasa ni Brother Gander, God is not looking on the amount, yes, pero ang sabi ng Panginoon, ang binigay ng pulubi, ang binigay ng babae ay ikinabubuhay niya. Ikabubuhay niya. His life, her life. Buhay ang kapalit ng kanyang binigay, 2 kusing. Ibig sabihin yung 2 kusing, kung hindi niya ibibigay, ibibili niya ng tinapay at ng tubig, mabubuhay siya. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pero yung ikabubuhay niya, binigay niya sa buhay ng Diyos. Ano kanya ibig ko sabihin? Yes, it is not about the amount. It is about the circumstances. Kung ang sitwasyon mo ngayon ay mahirap na mahirap ka, but you give it all to God, ikaw ang pinakamalaking binigay. Pero kung sitwasyon mo naman ngayon ay paldo ka, and nagkunwari ka na this is only what I can do, ikaw ang pinakamaliit na binigay. Because the amount, yes, it doesn't matter to the Lord, but the amount of heart towards God really matters. Gaano ba kalaki si Lord sa puso mo? Gaano ba kalaki ang Panginoon sa puso mo? Hanggang kulay orange lang ba siya? Minsan, mga barya-barya. Hindi ko dinidiscourage ang mga nagdadala ng barya. Pero minsan, mga kapatid, if your God is your priority, subukan niyo mga kapatid. Kung kayo bibigyan ng 5,000 na tig-pipiso, tapos pupunta ka sa SM, mamimili ka, gaano ka-inconvenient sa iyo? 5,000 pa rin yun, Pastor. Oo nga. Pero gaano ka-inconvenient sa inyo yon? Tinanggap mo, pero may kasamang, ano ba naman to? Di ba, ang tagal mo doon sa counter, 1, 2, 3, 4. Nalito ka pa. Ay, ulit-ulit tayo, miss. Ulit. 1, 2. Haba na ng pila. 1, 2, 3. Tagal. Very inconvenient, di ba? Gawin nyo sa Diyos yan, mga kapatid. Gawin nyo sa Panginoon. Wala naman sa Panginoon niya. Pero I'm trying to say the logic ba behind. Do you really want God to be inconvenient? Is He your priority? Minsan kinukuyumos pa yung kaya nga yung sobre natin, malaking ganyan. Para yung mga kinukuyumos, iplansya-plansyahin nyo naman. Nahihirapan si Sister Grace sa baba. Ang hirap bilangin. Kuyumos, didiretsuhin niya pa kung hindi pa maingat, mapunit pa. O, di ba? Hindi ko sinidiscourage mga kapatid. Pero sinasabi ko lang sa inyo, if God really is the priority, you will make yourself aware of it. Everybody say amen. That's why don't see the giants. Don't look at the giants, mga kapatid. Tingnan niyo yan, Nakatingin sila doon sa land of promise, pero ang nakikita nila, it's not the promise itself, but the buildings, the fortified cities, the giants. Yun ang nakikita nila. Nakalimutan nila. Yung nagpatawid sa kanila sa Red Sea. Pero naka-magnifying glass na sila dun sa mga higante. Di lalong lumaki. Higante na nga Minagnify mo pa. Di lalong lumaki. Kaya wala ka nang masulingan, wala ka nang mapuntahan dahil ang tingin mo, lahat ay puro higante. Kayang-kaya ka ng higante. Ang discouragement, ang inaatake nito ay ang ating kaluluwa. Yes. Discouragement attacks the soul. So kailangan mong protektuhan ng kaluluwa mo. Kung inaatake ng kaaway ang iyong kaluluwa ng discouragement, so protektahan mo ang iyong kaluluwa. Ano gagawin ko, Pastor? Magsusuot ako ng baluti? Magsusuot ako ng helmet? Paano yung kaluluwa kayon? You
can protect your soul by talking to your soul. Anong sabi ni David? Bless the Lord, oh my soul. Kinakausap niya yung kaluluwa niya. Hindi niya kinakausap yung katabi niya, o yung kapatid niya, o kung sino mang alipin niya. Ang kinakausap niya, bless the Lord, oh my soul. Wala akong pakialam kung ayaw mo magpuri dyan. Sabi niya sa katabi niya, wala akong pakialam kung ayaw niyong sumayaw sa Panginoon o pumalakpak sa Diyos. Pero sabi niya sa sarili ko, I will bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Ganon siya, mga kapatid. Tayo minsan, naghahanap tayo ng magagaya. May pumalakpak, pumapalakpak ka rin. May nagsabi ng hallelujah, pa-amen-amen ka rin, pa-hallelujah. Yung galing sa iyo. If you want to protect your soul, talk to your soul. Kausapin mo ang sarili mo. O ikaw kaluluwa ha, ikaw poging kaluluwa. Ganon. Pagpunta mo sa simbahan mamaya, buksan mo ang bibig mo ha. Huwag yung napanis na yung laway mo. Pagpasok mo hanggang sa umuwi ka, hindi ka nagsalita. Buksan mo ang bibig mo, lalo't higit sa oras ng pagpupuri. Ipalakpak mo ang kamay mo sa oras ng pagsamba. Tumayo ka at manindigan ka sa palisalita ng Panginoon sa panahon ng pagpupuri at pagsamba. Pupunta ka sa simbahan. Tahimik. Mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, hindi ka VIP dito. Ay, hindi ka VIP dito. Lahat tayo walang VIP dito. Pag sa oras ng pagpupuri, walang VIP dito. Si David nga VIP yun eh. Very, very important people yun eh. Hari yun eh. Nung marinig niyang mayroong gawain ng Panginoon at narinig niya nagpupuri, hinubad niya yung kanyang kapa. Simbolo ng otoridad at kapangyarihan ng tao. Hinubad niya yun, mga kapatid. Hinubad niya yung kanyang korona. Pupunta doon sa gawain, sumasayaw sa gawain ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sapagkat nasa isip niya, sinabi niya sa kaluluwa niya, napupurihin niya ang Panginoon. You want to protect your soul? Talk to your soul. Talk to yourself. Huwag mo lang madalas, baka sabihin ng iba. Anong ginagawa mo dyan? Kinakausap ko sarili ko. Hindi kami magkaintindihan. Nag-aaway na nga kami. Ano ka ba? Sapak na yun. Ang tawag nila dyan, cognitive reappraisal. Nire-reappraise mo yung iyong sariling isipan. Kinakausap mo. Dinedirekta mo iyong sarili. It means that you intentionally correcting the thoughts that produces negative emotions. Halimbawa, magagalit ka na. Sabihin mo sa sarili, huwag ka magalit. Ako niya? Cognitive reappraisal. Sasagutin niya, ay, oo nga. O, di ba sabi ko sa iyo? Oo nga. Nag-usap na sila, di ba? Maya, eng-eng na yun. Ganon-ganon na siya. Sino ba makikipag-away sa'yo kung gaganon-ganon ka, di ba? O, di ba? Wala makikipag-away sa'yo kung gaganon-ganon ka. O, di malaya ka. O, di ba? Eng-eng ka rin kung nakikipag-away ka sa eng-eng. Hindi parehas kayo, mga kapatid. Everybody say amen. Kaya, kinokorek mo yung thoughts mo. Kapag lalo tigit, kapag ang ginagawa mo, iniisip mo ay magbibigay ng negative emotion sa iyo. So, instead of letting emotions dictate reality, the mind redirects itself towards the truth. Iko-correct niya yung isip. Iko-correct mo yung isip mo towards truth, sa katotohanan. Anong mapapala mo kung makikipagsabayan kang magalit? Sometimes you need to give your points. Pero what will be the next after giving your point? Nagbigay ba sa'yo ng kapayapaan yung pagsasabi mo ng punto mo? Nagbigay ba sa'yo ng gumwapo ka ba, dadagdagan ba pakagwapuhan mo? Gumanda ka ba lalo nung pinoint mo, pinrove mo yung point mo?
Sometimes you need to let go of your points eh. Minsan, pwede mong hayaan, okay, sige, go ahead. Ikaw na ang tama. Kasi for the benefit of your soul, sa kapakanan ng kaluluwa mo. Huwag ka na makipag-argumento sa kapakanan ng kaluluwa mo. Kung alam mo naman na pakikipag-argumento, hindi ka mananalo sa kanya, di hayaan mo siya. Sige, panalo siya. Gusto niya manalo, hindi panalonin mo siya. Minsan may ganun eh. Di ba? Sabi nga ng isang pastor sa akin, pagdadaan, hinaharang mo, binablock mo yung... Gusto nang dumaan eh. Nung na-approve mong mali siya, lulusot yan. Eh mga tao ganyan, mga kapatid, pag na-approve mo na mali siya, lulusot yan. Maghahanap yan ng malulusutan. Ikaw naman, na alam mo namang naghahanap na ng malulusutan, hinaharang mo pa. Palusutin mo na. Para matapos na kayo. Tumanda na lang kayo, harang ka ng harang. O, diba, sabi ko sa'yo, mali ka. Anong mali? Di ba sabi ko, lulusot yun eh. Eh, di pa lusutin mo. Oo nga, tama ka rin. Sige nga, ano. Tapos na yun. Eh, para kayo nagpapatentero, hindi mo siya pinalulusot. Tumanda na kayong gaganong-ganong kayo. Amen. Pag ayaw na, di, ayaw. May napupulot ba kayo mga kapatid? Sabi ng Psalms 42 verse 11, nakalagay dyan. Why are you cast down, O my soul? Kinakausap niya mga kapatid yung sarili niya. Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? Hope in God. Kinakausap niya. Ano ba palulungkot-lungkot ka dyan kaluluwa ko? Ba't ka na-discourage? Umasa ka sa Diyos. For I shall yet praise Him, the help of my countenance and my God. Hope in God. Sabi niya. Umasa ka sa Diyos. Napakaganda ng sinabi ng psalmist, mga kapatid. Kinakausap niya yung sarili niya. Ina-acknowledge na yung kanyang emosyon, pero nire-refuse na yung emotion niya ang mag-control sa kanya. Mga kapatid, ina-acknowledge natin ang emotion natin. Ano yun? Galit, tuwa, lungkot. Emotion yan eh. I-acknowledge mo yan. Pag may nangyaring hindi maganda, pag hindi nangyari yung ina-expect mo, malungkot ka, of course. Eh kung may nangyaring hindi maganda, tapos ang kabaligtaran, tawa ka ng tawa, ay may ibang klaseng emotion yan. May eng-eng ka na nga talaga. Kailangan mo nang pa-check up. Natural. Hindi maganda. Hindi naaayon sa ina-expect mo yung nangyari, malulungkot ka. Oo, siyempre malulungkot ako. Emotion yun. Pero hindi, dahil sa malungkot ako, hahayaan ko na yung kalungkutan ko ang magkokontrol ng buhay ko. Hindi ganon, mga kapatid. Kaya sabi diyan, kausapin mong kaluluwa mo. Sabi mo, oh, natural yan, malungkot ka, Brad. Sige, malungkot ka. Pero, huwag mong hayaan yung kalungkutan. May hinahainan ka mga kapatid ng A1 beef, A1 steak. Alam niyo A1? A1. O, diba? A1. Kasi pag kumain ka ng steak, A1, para A1, ano ba to? Tigas-tigas, A1. Oo. Diba? Masarap na steak, hinahainan ka. Eh dahil malungkot ka, yung kumain, malungkot ako. Ay, pag nandun ako katabi mo, kakainin ko yun. Huwag ka parte-arte. O, sinong nawalan? Minsan lang dumaan yung A1 eh. Pinalagpas mo. Tingnan mo dahil sa lungkot-lungkot mo kunwari. Eh pagkatapos sa malungkot, pagtingin mo, oh, asan yung ano ko? Kinain ko na, malungkot ka eh. Nakukuha nyo? Nasasayang yung oras, nasasayang yung dapat mag-enjoy ka. Pero hindi mo na-enjoy dahil hinayaan mo na mag-control sa iyo ay yung emotion mo, mga kapatid. Amen po ba? Ang pananampalataya minsan ay nagre-require, mga kapatid, na minsan mag-preach ka sa sarili mo. Hindi lang puro si pastor ang hinihintay mo mag-preach. Pag ako nga dito wala sa simbahan, ang dami nyo eh. Napapansin ko yon. Pinanood ko nung nakaraang linggo, wala ako dito. Ang dami nyo. Ngayon, nandito ako. Nasaan yung iba? Na emosyon? Alam nyo, susunod, di talaga ako mag-preach dito. mas magandang marami kayo, mas marami kayo nakikinig. Parang gusto na nyo na ako, palitan niya ako ni Sister Franz dito ah.
Nakakalungkot naman yun, nadi-discourage ako. Kakausapin ko muna sarili ko. Sometimes you need to preach to yourself, mga kapatid. Alam niyo, yung mga piloto. Ang mga piloto, mga kapatid, hindi nila, sometimes they don't trust their senses. And they should not trust their senses. Alam niyo kung nasaan ang sense nila, ang trust nila? Nasa aparato nila. Minsan kasi, pag nasa aeroplano ka, di ba, sarap ng tulog ninyo. Yung iba naman, nervous na nervous, di ba, ihi ng ihi, di ba, nervous na nervous. Yung iba naman, relax na relax. Akala mo, pantay pa rin yung aeroplano, pero nakatagilid na pala. Sino magsasabi nun? Yung piloto? Hindi, pakiramdam ng piloto at pakiramdam ng mga nasa loob, pasahero, iisa lang naman eh. Pakiramdam natin pantay, pero pag ang aparato nagsabi nakatagilid kayo, nakatagilid kayo. Hindi magsisinungaling yung aparato. Naku, yung ibig ko sabihin. Yung trust yung tiwala ng piloto, wala sa kanyang senses, wala sa kanyang sarili. Ang tiwala niya nasa aparato. Amen po ba? Because pilots are trained to trust their instruments. And in the same way, sa katulad na bagay, mga kapatid, trust God's truth more than our feelings. Minsan kailangan nating mas pagkatiwalaan ang katotohanan kaysa sa ating pakiramdam. Alam niyo, ang hirap ibigay ng kapatawaran kapag ang pakiramdam mo ay hindi solve sa iyo. Ang hirap ibigay ng kapatawaran. Bakit? Kasi hindi pa solve sa sarili mo eh. Ang katotohanan kasi, minsan kahit ito'y masakit, wala kang magagawa, ito'y katotohanan. Pag sinabing makasalanan ka, period. Hindi mo pwedeng i-justify yun. Sila yan. Kasi chismosa yan eh. Yan. Barumbado yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Basta sinabi ng Biblia, makasalanan ng lahat ng tao, period. Huwag mo i-justify na ikaw walang kasalanan dahil pinanganak ka na nakaganyan. Ganyan ka. Hindi po. Kahit ang pinakamaamong tao, di ba? Si Moses, mga kapatid. Sa sobrang inis niya. Meek na yun, ha? Maamo na yun, ha? Pinalo niya pa rin yung bato. Alam niyo, napalo niya yun, nasuway niya ang Diyos dahil sa tigas ng ulo ng mga tao. Murmur ng murmur. Eh kung ako yun, hindi bato papaluin ko eh. Hahanapin ko yung matigas ang ulo, halika dito. Kakasala na rin naman ako sa Panginoon eh. Magandang mapalo ko yung tamang ulo. Hindi bato yung papaluin ko. Kaya tuloy, yung bato umiyak. Di ba lumas yung tubig? Lumas yung tubig. Nakainom ng marami. Ito yun, mga kapatid. Minsan kasi yung leader, mga kapatid, minsan, sa totoo lang, yun yung, naitanong nga nung nakahapon doon sa seminar, mga kapatid, na it's about bakit may mga tao daw, may mga pastor daw, kung mahalaga ang kaluluwa, bakit ang tao daw, ang pastor daw, pag may umalis daw, parang baliwala lang sa kanila yung mga umaalis at nawawala. Ang sagot ng mga pastor doon, hindi nyo lang kasi alam yon. Iba kasi ang puso ng pastor at puso ng miyembro. Sa tingin nyo lang na parang okay. Kailangan naman maglupasay ako dito. Linggo-linggo nyo ako nakikita, nakalupasay. Si pastor nakalupasay, o bakit? May umalis eh. Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Pero totoo itong sinasabi ko sa inyo. This is the heart of the pastor. Yung ang linggo lang, naman nababanggit ko nga sa inyo, nung linggo, dami. Ngayon, kasi yung inyong presensya lang sa mga kapatid sa simbahan, that means a lot to the pastor. This is years of experience. This is years. Hindi naman ito tinayo ng kahapon lang ang simbahan eh. Nagsimula ito isa-isa at 2 tao. Nanalangin, may naniwala, sumampalataya, nagpabautismo, hanggang sa dumami ng dumami. Tapos pag kayo nawawala, at niwala man lang kayo niho-niha, kayo nga pag nawawala sa bahay, nahanap kayo eh. Maliban na lang kung bastardo kayo, hindi kayo hinahanap. Pero yung totoong magulang, naghahanap yan. Kahit bastardo ang anak, nasaan ka na? Hindi ka naman umuwi.
Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? O, dami. Diba? Yung unang sabi niya, hello. Hello, anak. Di, ikaw naman, lambing na nanay ko. Sunod-sunod na yun. Di ka naman umuwi. Bastardo ka talaga. Di pa nga nakakasagot eh. Dami na. Ay, i-off na lang niya yun. Sunod-sunod. Hinahanap ka kahit bastardo ka. Dito pa kaya sa simbahan? Nakala nyo lang, ay, okay lang naman kay Pastor pag wala ako. Kaya lang naman i-broadcast ko sa Facebook. Malungkot po ako ngayong araw na ito. Kasi lahat ng kilos yun nasa Facebook eh. Ginagaya nyo mga kapatid yung iba. Huwag nyo. On the way to, mayroon pang location. Diba? Lahat. Minsan sawang-sawa lang ako kasi puro mukha nyo nakikita ko. Hindi ako nagbibiro mga kapatid. Hinahanap din kayo dito. Kaya kung naman kayo ay totoong taga dito, paminsan-minsan naman ay mag-text kayo. Oh, Pastor. Oh. Ano? Oh. Pautang. Ay, wala akong pera. Hindi. Mag-text kayo. Pastor, ako ay hindi makakarating ngayong linggo, dahil ng ganito, ganyan. Kasi ang akala nyo rin kasi is okay lang. Kasi marami namang iba dyan, andyan sila. Hindi po totoo yung mga kapatid. Hindi po totoo yun. If I can only open my heart to you, what's the subject of my prayer every time I come to the Lord, mga kapatid? Maybe I cannot mention your names, all of you, into one prayer, but God knows my heart. You know, pag inatake ka ng discouragement, it's not, sabi niya, discouragement coming sometimes from exhaustion eh. Yung paulit-ulit ka nagtuturo dito sa simbahan. Paulit-ulit na ang kabanalan ganito. Sinasabi sa atin kung paano tayo makaiwas sa kasalanan. Paano natin mapagtagumpayan ng kasalanan. Pero nakikita mo pa rin, naobserbahan mo pa rin, nalalaman mo pa rin, gano'n ang ginagawa. Ano gusto niyo i-expect ng pastor ninyo? Hindi man ako hayop, mga kapatid, na walang pakiramdam. May puso din ang pastor. Katulad niyo rin, nadi-discourage din ako. Anong sabi ng science? Pag exhausted ka na, pag repetitive na yung nangyayari, paulit-ulit, nadi-discourage din ang kaluluwa. Kaya discourage mo siya ng pastor, alam niyo, minsan hindi, alam nga namang, pakita ko sa inyo dito, hindi. But you can hear in the weight of his preaching. Mararamdaman niyo yun sa bigat ng kanyang pangangaral. Mararamdaman niyo yun sa bigat ng kanyang dinidiin niyang mga pananalita. Because that soul is a discouraged soul. But his discouragement, it doesn't mean that you need to hate the person. It so happened that we need to talk about discouraged soul. That's why dito mga kapatid, mga ipiloto, kahit na alam nila mga kapatid na nakatagilid na, pakiramdam nila maayos pero alam nila nakatagilid na ang kanilang eroplano mga kapatid. Pag lumiliko, di ba? Nakikita niyo pag lumiliko, tayo konting tilt lang pero hindi mo nakikita sa aparato kung gaano yung level niya mga kapatid. So, ganun din tayo mga kapatid. Huwag nating ang ating emotion that will dictate us. Let us trust the instrument of God. Magtiwala tayo sa aparato ng Diyos. At ang aparatong yan ay ang salita ng Diyos, mga kapatid. This word of God is the instrument of God. This is the device of God. Ito ang gamit ng Panginoon. Kaya pag sinabi ng salita ng Diyos na you are a sinner, you are a sinner. You need to repent of your sin. You need to repent of your sin. You need to be baptized in water. Teka lang, pastor, iba na yung usapan na yan. O, tinan mo, ayan ka na naman sa emosyon mo. Mababasa kasi ako, pastor eh. Wala akong dalang maraming ganyan. Wala akong dalang, pwede ba next week na lang? Next week, hindi magsisimba yun. Pwede ba next week na lang? Kasi, umiiral yung pakiramdam, yung nasa puso, yung sinasabi ng kaluluwa niya. Yun yung kanyang sinasabi, yung kanyang sinusunod. Yung emotion, yung hiya. Taas mong kamay mo, magpuri ka sa Panginoon. Nakataas nga kamay, pero mata, parang flashlight. Ay, gusto mo puspos ng Espiritu Santo, taas mong kamay mo, pikit mo ang mata mo, buksan mong bibig mo, at kausapin mo ang Panginoon. Mag-concentrate ka.
Pag sinasabi ng preacher, open your mouth, say hallelujah, because the word hallelujah is the highest praise for God. Hallelujah. Tapos titigil ka. Tapos makikiramdam, didilat. Hallelujah. Nagpipitik bulag tayo dito mga kapatid. Bulaga. Bulaga. Oo. Yung mabupuspos ka nga. Mabupuspos ka ng galit mga kapatid. Hindi. You need to obey the word of God. Ang sinabi ng Biblia, he that believeth and is baptized shall be saved. Walang ibang paraan para maligtas ang tao. Kapag hindi ka pa bautismado sa pangalan ni Jesus sa tubig, wala nang marami pang salita. Pastor, kasi ganito ako. Okay. Pag sinunod mo ang sarili mo, you will never reach. Anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon kay Nicodemo? Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot see or enter into the kingdom of God. Gusto mong umenter o gusto mo lang makita? Gusto mong pumasok, siyempre. You need to be baptized in the name of Jesus. Kaya yung palagi, mayroon, kaya mga palagi dyan, palaging puno ang drum. Palaging mayroon tayong robe na nakahanda. And this, bumibili tayo, mga kapatid. Pinamimigay, huwag nyo na isuli, inyo na yan. Pag ginamit, inyo na, huwag nyo na isuli. Pinabalik ko na po, pastor, huwag na po, huwag na. Para magamit ng iba, ay huwag na rin. Para sa'yo talaga yan. Sa araw ng iyong kaligtasan, may regalo ka sa simbahan. Iyon na yun. Huwag mo nang ibalik sa iyo na yan. Iyo na. Ganun lang mga kapatid. Kapag tayo ay challenge ang salita ng Panginoon. That's why discouragement does not mean that God is not working. If we are discouraged, it doesn't mean that God is not working. Minsan kasi pag tayo ay nadi-discourage, inisip natin, asan si Lord? Asan si Lord? Hindi po. Discouragement does not mean that God is not working. Because in 2 Corinthians chapter 4, verse 16, it says, therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. In-acknowledge ni Paul na meron pong external decline at meron ding internal renewal. Sabi, oo, nagkakasakit ako, nadi-discourage ako, nagsasuffer ako, may karamdaman ako. Pero hindi ibig sabihin yun na yun. Therefore, we do not lose heart even though our outward man is perishing, yet the inward man is renewed day by day. Because Paul wants to remind that there are two realistic that exist at the same time. Sa isang tao, may dalawang realidad na nangyayari. Una, external decline, yung sinasabi ko. Pangalawa, is internal renewal. Kaya may mga tao na kahit may karamdaman, ang puso ay napupuspos ng Espiritu. May mga tao na kahit na tumatanda na, nagsasuffer na, may discouragement sa buhay, pero palagi nasa simbahan at nagbubunga ang kanyang katapatan. Pero isang tao lang yan. Pero may dalawang nangyayari sa buhay niya. Kaya ang panlabas, sabi ni Apostol Pablo, ay humihina, pero ang panloob niya ay lumalakas. Because there is a similarity in the world of psychology, mga kapatid, nung binabasa ko ito. Ang sabi ng kanilang research, that there are people who endure suffering with meaning and often develop post-traumatic growth. May mga tao na yung kanilang kahirapan, makinig po kayo, yung kanilang external decline, yung kanilang illness, yung kanilang pagtanda, yung kanilang suffering, minsan, ang sabi dyan, yung post-traumatic growth, yung kanilang paghihirap, nagre-resulta ng kalakasan. Sa panahon na kasi ikaw may karamdaman, lalo ka nagiging sensitibo sa Panginoon. Sa panahon na ang dami mong problema, lalo kang nagiging parang gusto mo magsimba palagi. Tinan nyo yung iba din nagsimba, walang problema. Kaya pag marami nagsisimba, marami may problema. Hallelujah. Sana ay huwag maubusan ng problema. Kaya, instead of destroying by hardship, or destroyed by hardship,
their inner character becomes stronger and deeper. Mas lalo silang tumitibay, mas lalo silang nagiging mabuting Kristiyano. Alam niyo kung bakit? Dahil yung kanilang mga hirap na dinadaanan, iniisip nila, this will give them growth. Again, there is an inner transformation within you. Kaya kahit nahihirapan ka, kahit discouraged ka, isipin mo, oh, this is not the reality. This is maybe the reality, but this is not the truth. Di ba nakakapanood kayo mga kapatid? Itong ating puno na yan. Nakikita niyo yung puno na yan sa ating bandang kaliwa ninyo. Kung iisipin mo na yan ay nasa panahon ng winter, taglamig, wala naman po tayo ditong tag-snow, di ba? Wala namang snow ang Pilipinas. Pero sa ibang bansa mga kapatid, ang mga puno doon, pag winter time, tuyot yan. Walang dahon. As in talaga mga sanga lang yan na nakatayo. Pero hindi ibig sabihin, patay sila. Ang reality nun, yes, sila'y tuyot. Parang walang dahon, walang paglago. Pero ang katotohanan, sa ilalim mo tingnan. Pag natapos yung panahon ng taglamig, o tag-snow, yung taglagas, winter, taglamig nga, sa kanila. Pagkatapos ng mga kapatid, makikita mo muling magbubunga siya. Yung spring. Muli siyang magdadahon, muli siyang magbubunga, muli siyang yayabong. Alam niyo kung bakit? Kasi ang katotohanan nasa ilalim, na yung ugat niya, buhay. Pero mukhang patay yung nasa labas. Kasi yung katabi niyo, di ba? Mukhang patay. Pero totoo niyang buhay yan. Joke lang. Joke lang. Naman, siyempre, di kayo mabiro eh. Sabi nila, pag ang biro ay totoo, huwag kang magalit. Pag hindi totoo, di huwag kang magalit. Kasi, lalo huwag kang magalit kasi hindi totoo. Itinan nyo mga kapatid, totoo yan, may mga tao na para bang makikita mo parang walang growth yung buhay nila, parang, maybe in reality, you are not growing. Maybe they can see you not growing, but the truth is, you are growing deeply. Kaya may mga tao na kahit na nagkakasakit, mga kapatid, puno ng problema, hindi mo nakikita ang totoo. Sa loob-loob niya, lumalago siya, mga kapatid. Post-traumatic growth. Kaya doon, sabi dyan, no? Therefore, we do not lose heart. Hindi kami nanghihina. Hindi kami pinanghihinaan ng loob. Bagamat ang aming panlabas ay humihina, pero ang aming panloob ay lumalakas, sabi ni Apostol Pablo. Kaya kahit siya punong-puno ng hirap, mga kapatid, makikita mo sa kanya, motivated pa rin siya, mga kapatid. Kaya ang Diyos, mga kapatid, minsan pinahihintulutan niya ang pressure para turuan tayo na maging mapagtiwala sa Kanya. Yan ang nakalagay, mga kapatid, sa 2 Corinthians chapter 1, verse 8. That sometimes God allows pressures. Hinahayaan niya talaga ang mga pressure para turuan tayong tumiwala. For we do not want you to be ignorant, sabi ni Paul, brethren, of our trouble which came to us in Asia. Pinapaliwanag niya kung ano yung trouble niya sa kanyang mga journey, mga kapatid. That we were burdened beyond measure. Pakinggan niyo maigi. Sabi ni Paul, we were burdened beyond measure. Yung hirap na kanyang dinadaanan ay higit pa sa kanyang makakaya. Pinapaliwanag dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, na inaamin niya yung mga pressure sa buhay niya, pag dumating minsan sa buhay niya, ay beyond sa kanyang capacity, beyond his strength, beyond his capacity and capability. At totoong nangyayari sa buhay natin, minsan sinasabi natin, Panginoon, sobra naman itong pagsubok na binigay mo sa akin. Sobrang laki naman, parang hindi ko naman makaya ito. Ayaw ko na, Panginoon. Minsan sinasabi natin yon because God allows big pressure sometimes to teach us to be dependent. Para magtiwala tayo sa Kanya. Imagine niyo, mga kapatid, if you are a Christian wherein you are trying and making your best to reach your goal above. Para kang mountain climber, mga kapatid. Katulad yan, na inaakyat mo yung, may goal ka. Ang goal mo ay makapaglingkod ng maayos sa Panginoon. Ang goal mo, maligtas ang family mo. Ang goal mo, ganit. Marami kang mga pangarap sa buhay. And you want to do your best, mga kapatid. At umabot sa punto, minsan na yung dinadaanan mo ay imposible mong madadaanan. Pero you know what? How the mountain climbers survive? It is not because of their hands. It's not just because of their feet, strong hands, abilities. No.
It's because of the rope. Because if your hands are weak and your feet loses its strength, mga kapatid, what will happen? Yung katawan mo bibigay. But praise God, there is a safety rope. Merong isang tali, mga kapatid, na nakaalalay sa iyo upang huwag kang mahulog. Everybody say amen. And that rope is our God. Na kahit hirap ka na, bumitaw ka na. Actually, bumitaw ka na eh. Actually, umayaw ka na eh. Pero ba't nandito ka pa rin hanggang ngayon? Because there is a safety rope that connects you or your soul to God. And that is the Word of God. And that is the promises of God. And that is the presence of God. And sabi ng iba, this is the coping overload. Because when stress exceeds the resources of a person, the mind feels overwhelmed. But Paul is telling us today that there is a safety rope. Sabi na sa verse number 9, yes, we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Sabi niya, yes, totoo yan, sobrang hirap. Sa verse 9, sabi niya, oo, totoo yan, na kami ay nasa sentensya na ng Diyos, sabi niya, ng kamatayan. Pero, sabi diyan, that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Kahit naman, mamamatay na kami, yes, we had the sentence of death. Sinentensyahan na kami ng kamatayan dahil sa hirap na dinadaanan ko, sabi niya. Pero sabi niya, okay lang yan kahit sentensyahan ako ng kamatayan, kahit mahirapan ako hanggang sa mamatay ako, dahil naniniwala ako, mas nagtitiwala ako sa Diyos na kayang buhayin ng patay, sapagkat siyang makapangyarihan, kaya niya akong dalhin sa tutok-tuktok ng aking katagumpayan. That's why we need to trust God, despite of discouragement. Kahit na tayo ay nanghihina na, mga kapatid, let us trust God. Let us always strengthen our soul in God. Palakasin mo ang kaluluwa mo sa Panginoon. Palakasin mo. That is in 1 Samuel chapter 30, verse number 6. Now when David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, every man for his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Before I end, let me tell you this. May panahon na si David, mga kapatid, pag uwi niya isang araw galing sa gera, mga kapatid, pag uwi niya, yung kanyang community, niransak ng kaaway nila. Kinidnap, mga kapatid, yung kanyang asawa, mga kababaihan doon, pinatay ang karamihan doon, sinunog yung kanilang lugar, yung community. Kaya pagdating ni David, discouraged na siya. Tapos ang maririnig niya pa sa mga kapwa niya leader, panunumbat. Maririnig niya pa sa ibang mga kasama niya, mga salitang hindi magaganda. Bakit? Hindi lang naman yung bahay niya ang nasunog eh. O yung bahay nila eh, pati bahay ni David sunog din eh. Hindi lang naman yung asawa nila kinidnap, pati asawa niya kinidnap din eh. Hindi lang na, baga parang gusto sabihin ni David, kayo lang ba nakakaramdam ng lungkot? Kayo lang ba ang nadi-discourage? Ako rin ah. Pero nung panahon na yan, mga kapatid, nung wala nang masulingan si David, anong ginawa niya? In-encourage niya na lang ang sarili niya. Pero sunog ang syudad mo, ang pamilya mong kinidnap, tapos yung mga taga-sunod mo, gusto ka pang patayin, gusto kang batuhin. Alam niyo mga kapatid, si David, this is a very powerful story of David, mga kapatid. He strengthened himself to God. Walang ibang tutulong sa iyo eh. Walang ibang tutulong sa iyo. Uulitin ko, mga kapatid, maaaring ikaw ay discouraged soul today. And you are expecting somebody to tapikin yung balikat mo. Sabihin, kaya mo yan, Brad, kaya mo yan, sister. Minsan walang ganun eh. Minsan yung tatapik sa iyo, yung aaway sa iyo eh. Minsan yung mga tao na magsasabi sa iyo ng maganda, hindi pa maganda sasabihin sa iyo eh. Pero alam niyo, mga kapatid, ito magandang lesson bago tayo magtapos. Encourage yourself to the Lord. May panahon na walang makapagsabi sa iyo ng encouragement. I will tell you, mga kapatid, you need
you need to encourage yourself. Because resilient individuals learn how to draw strength from deeper inner resources. Minsan mga kapatid, naghahanap tayo ng topic ng iba dahil akala natin wala na tayong inner resources. Alam niyo mga kapatid, hindi totoo yan. Every one of us has an inner resources. And our inner resources, mga kapatid, just like David. Why David encouraged himself to the Lord? Why David was able to strengthen himself in the Lord? You know why? Because David knows that he had a relationship with his God. His God. His God. Mayroong sense of ownership. May relationship siya sa Panginoon. Eh kung wala kang relationship sa Panginoon, how are you going to encourage yourself to the Lord? Sige nga. Hindi ka nagsisimba. Hindi ka nakikinig ng salita ng Panginoon. Kung nagsisimba ka man, ginagawa mo rin yung gusto mo. Tapos pag nagkasala ka, mahina ka na naman. Babalik ka sa simbahan, Lord, palakasin mo ako. Nung lumakas ka, babalik ka na naman sa kasalanan mo. Sabi ni Lord, nagpapalakas ka para gumawa ng kasalanan Alam niyo mga kapatid, matiisi lang ang Diyos sa atin Pero kung ako Diyos nyo, pinatay ko na kayo. Salamat kayo, hindi akong Diyos, mga kapatid. Pero humingi ka ng kalakasan, tapos pag lumakas ka, babalik ka na naman sa kasalanan mo. You're fooling God. Remember, God cannot be fooled. Sino niloloko mo? Sarili mo. Dahil darating ang panahon, maaaring hindi pa ngayon, pero darating ang panahon, God will judge you. Isang araw haharap ka sa hukuman ng Panginoon, ni hindi ka makakatingin sa mata ng Panginoon sa sobrang kasalanan ginawa mo. Pero bakit pa tayo darating dun sa panahon na yon? Kung pwede naman natin gawin ngayon, mga kapatid. Why don't you make your God as your own? Bakit hindi mo gawin personal yung relationship kay God? Huwag mong idamay, mga kapatid. Huwag mong isama sa iba yung relationship mo kay Lord. Hihintayin mong ayain ka ng magulang mo sa pagsisimba. Para bang ang iyong relasyon sa Diyos ay nakasalalay sa magulang mo? Nakasalalay sa kaibigan. Kung hindi pupunta ang kaibigan, hindi ka rin magsisimba. Bakit? Wala kang sariling relasyon sa Diyos. Ang relasyon mo sa Diyos nakasalalay sa kaibigan mo. Mga kapatid, mahirap yan. Dahil hindi naman sa lahat ng panahon yung kaibigan mo malakas. Minsan yung sino pa yung nag-akay sa'yo sa simbahan, yung pang magtitison sa'yo palabas ng simbahan Naku, yung ibig sabihin. Sino ba totoong merong concern sa atin? Maliban lang sa Panginoon. Kaya alam niyo kung ikaw sobrang discouraged ka na in your life, David was able to bring his life back to God. You know why? It's because meron siyang relasyon sa Panginoon. Ang hirap humingi ng relasyon sa Panginoon ng tulong kung wala ka naman relasyon sa Panginoon. Ilan sa inyo dito ang nahihiyang manalangin? Nahihiya kayong manalangin dahil alam niyo may ginawa kayong kabulastugan sa harap ng Panginoon. O ilan sa inyo makapal na lang ang mukha talaga? Hingi ka ng kalakasan, tapos pag binalalakas ka, bumabalik ka sa kasalanan. I'm just trying to pour out my heart, mga kapatid. Wala na kasi akong panahon, wala na tayong oras Kita nyo, nagbobombahan na sila doon, mga kapatid. Basahin nyo yun sa Biblia. Anong susunod na page niyan? Pagtunog ng trompeta. Pag tumunog ang trompeta, wala ka ng oras para, teka lang, baguhin ko muna, Lord. Teka lang, i-redo ko muna, i-ano ko muna yung buhay ko. Ayusin ko na magmula ngayon, Panginoon. Hindi. Hindi pwedeng tumunog muna ang trompeta bago ka magbago. Magbago ka muna bago tumunog ang trompeta. Dahil hindi ka nabibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Pag tumunog ng trompeta, that's it. Wala na. Ayoko naman patumpik-tumpik pa. Kayo mga gumagawa ng kabulastugan, mga kapatid, mag-ingat kayo. Wala na akong pwedeng sabihin pa. Nagawa ko ng lahat, pangangaral sa kabanalan. Nagawa ko ng pangangaral tungkol sa pananampalataya, katapatan. I will be direct. Most of my preaching today, I would like to be direct sa inyo, mga kapatid. Kasi wala na akong ibang magagawa. Hindi ko naman pwedeng talian kayo, sumunod-sunod kayo sa akin palagi, mga kapatid. Hindi mo pwedeng maglagay ako ng CCTV sa bahay ninyo para bantayan kayo isa-isa. Yaan yun yung mga chismosa dyan, ang gawin nila yun. Yun ang kanilang buhay araw-araw, para CCTV kung saan nakasunod sa iyo. Mga kapatid, I would like to be
maybe you misunderstood me today, o baka magalit kayo sa akin. Pero I reserve that to the Lord. Hayaan ko na ang Panginoon yan. I just want you to be reminded, mga kapatid, na wala na tayong panahon. Sa mga gumagawa ng kabulastugan, please, itigil nyo na yung kabulastugan na yan. Magsisi tayo sa Panginoon. Wala tayo, sabay-sabay tayo magsisisi sa Panginoon, lalapit tayo sa Panginoon, hihingi tayo sa Panginoon, mga kapatid, ng kalakasan. Because if you think that your battery is already drained, mga kapatid, because of your discouragement, then you need to recharge yourself to the Lord. Charge yourself. David charged himself. David strengthened himself to the Lord because of his God. May relationship ka ba sa Panginoon? If you do, you will not be ashamed of coming to Him. Hindi ka mahihiyang lumapit sa Panginoon. That's why before I end, let me tell you this. Our verse told us that this is a foundational courage, mga kapatid. Foundation of courage. Have I not commanded you? Be strong and of a good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, nor be discouraged, sabi niya, for the Lord your God is with you wherever you go. This is the foundation of courage. Maging matapang ka. Alam ko mahirap, mga kapatid. Hirap talikuran, ng bisyo, mahirap kalabanin ang tukso. Mga kapatid, but you need to be courageous. Maging matapang ka sa iyong pananampalataya. Hindi sinabi ng Panginoon na, be strong because you are capable. No. Ang sabi ng Word of God, be strong because I am with you. For the Lord your God is with you wherever you go. Ibig sabihin, ang tiwala natin ay dapat nasa Kanya. Hindi sa ating kakayanan. That's why most of your battle, talo ka. Dahil yung lakas mo ang gamit mo eh. Yung talino mo ang gamit mo. Yung diskarte mo sa buhay ang gamit mo. Bandang huli, nakita mo, talunan ka pa rin. Minsan mayabang tayo sa mga success natin, mga milestone natin sa buhay natin. Pero totoo nun, talunan tayo. Meron kang hindi sinunod na utos ng Panginoon. Pinagtakpan mo na lang ng iyong mga milestone sa buhay mo. Natapos ka, nakuha mo ito, na-achieve mo ito, nangyari sa iyo to. Hindi lahat ng success natin, mga kapatid, ay nasa kalooban at hanay ng Panginoon. Minsan, yan ang pagkakataon para i-correct tayo ng Diyos. Huwag nyo nang hintayin, mga kapatid, na i-correct tayo ng Panginoon doon. Ikaw na mismo. Kung alam mo na ang ginagawa mo, bagamat sa mata ng tao, ito ay maganda, ito ay success sa iyo, ito ay milestone ng buhay mo. Pero kung ikaw naman ay lumalabag sa utos ng Panginoon, anong mukhang hiharap mo pagdating ng panahon? Kailangan mo maging matapang. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot magtapat. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot maglingkod sa Diyos. Huwag kang matakot ibigay yung buhay mo. Huwag kang matakot na magtiwala sa Diyos. He will never harm you. He will always give you hope. He will always give you success. Maybe the reality is not telling you, and what do you expect, mga kapatid? Maybe your reality is not the same that you are expecting. But don't look at the reality as the truth. No. Truth is different. Truth is different. Ang katotohanan ay iba. Minsan ang Diyos, mga kapatid, pinapakita sa atin ang realidad na para bang wala tayong pag-asa. Parang hindi mo mararating. That's the reality. But that's not the truth. Hindi yan. Kaya nung pinakita ng Panginoon sa mga Israelita ang lupang pangako, mga kapatid, ang nakikita nila yung mga matatayog na muog, nakita nila yung mga higanting kalaban, nakita nila yung hirap. Pero sabi ng Panginoon, umaapak ka na sa pangako ko.
Umaapak ka na dyan sa pangako ko, pero hindi ka pa rin naniniwala. I think that's the greatest tragedy of man, that he never realized how God is deeply in love with you. He loves you so much. But you let your emotion dictate and control you. Kung ang realidad ay hindi umuugma sa iyong inaasahan, hindi ibig sabihin hindi totoo ang Diyos. Kung hindi mo nararanasan ang iyong inaasahan, hindi ibig sabihin na hindi totoo ang pangako ng Diyos. God is true. And He will always be true to His word. Maybe there is a discouraged soul today. God knows. Alam ng Diyos ang mga pusong discouraged ngayong araw na ito. But God is reminding you, that discouragement is just an emotion. Don't let your emotion dictate you. Let the Word of God be the bigger focus of your mind. Oh, a discouraged soul. Oh, a discouraged soul, maybe you are tired. Maybe you feel overwhelmed. Maybe you feel you are giving up. But God is speaking to your soul today. Hope in God. Umasa ka sa Diyos. Ang parehas na Diyos na nagpalakas kay David. Ang parehas na Diyos na nag-renew kay Apostol Pablo. Parehas na Diyos na nag-encourage kay Joshua. Yan din ang parehas na Diyos na mag-encourage sa iyo ngayong araw na ito. Can you please raise your hand towards heaven? Ilagay mo ang iyong isang kamay sa iyong puso. At ang isang kamay ay nakataas sa Panginoon. In a gentle way, talk to your soul. Speak to your soul. Come on. Speak to your soul. Kausapin mo ang kaluluwa mo. Oh, discouraged ka. Magtiwala ka sa Diyos. O kaluluwa ko, discouraged ka. Hindi nangyayari sa iyo yung inaasahan mo. Magtiwala ka sa Diyos. O kaluluwa ko, discouraged ka dahil hindi ka gumagaling sa karamdaman mo. Magtiwala ka sa Diyos. O kaluluwa ko, pagod ka na. Paulit-ulit na nangyayari. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Come on. Come on, talk to your soul today. And let God hear every word that you are expressing to the Lord. Sige, if you want to stand, you can stand. If you want to kneel, you can kneel. Come to the Lord today. Maybe this service will be different in the usual kind of service that we're doing. Hindi mo maitatago sa Diyos ang discouraged mong kaluluwa. Hindi mo maitatago yan sa Panginoon. In a way that you can express yourself to the Lord today. Do it.
In the name of Jesus. Sige. Sige. Sige, hanggang sa kinakausap mo na ang Panginoon, hanggang sa hindi mo namamalayan na ang Diyos na ang kinakausap mo, God can hear, hallelujah, everything that you are saying, hallelujah, lahat yan ay naririnig ng Panginoon, hallelujah. And He knows the challenges. He knows that you are afraid. Alam niya na natatakot ka. Alam niya na kinakailangan mo ng kalakasan. Alam ng Diyos, mga kapatid, ang iyong pinagdadaanan. Alam niya ang saloobin mo, kapatid. Hallelujah. And today we are in the presence of the Lord. Hallelujah. You need to believe that God is true and God's word. Hallelujah. Hallelujah. And His promises are true. And today His presence will bless you. And today His presence, His Spirit will renew you in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Dalhin natin ang ating discouragement sa paanan ng Panginoon, mga kapatid. Come on, hallelujah. Let's bring all our discouragement, hallelujah, to the Lord Jesus.